Ngayon po ay dadako po tayo sa revelation ng Diyos. At ito na po ang atin pong ikaapat na salitang babanggitin mula po sa labi ng Panginoong Jesucristo. At ito po ay nasa Matthew chapter 27 verse 45 and 46. And I read, Now from the 6th hour until the 9th hour, there was darkness over all the land. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? My God, why have you forsaken me? Ito po ang ikaapat na salitang binigkas po ng Panginoong Jesucristo. At yan po ang ating tatalakayin. Paulit-ulit yung sinasabing, ako at ang Ama ay isa. Ang Ama na nagsugo sa akin ay kasama ko. Nalulugod siya sa akin sapagat lahat ng utos niya ay ginagawa ko dyan, 8:29. Na lahat ng sinabi ng Ama, ay sinabi kong nakita kong ginagawa niya ay ginawa ko. Mahal ng Ama ang anak at mahal ng Ama ang anak. John 5:19-20. Sabi niya, ang tinuro ko sa inyo ay galing sa Diyos. Ang sinabi ko sa inyo ay galing sa Ama. At ito'y may dalang buhay na walang hanggan. John 12:49 and 50. Sinasabi niya in John 14, verse 10 up to 14, na ang Amang sumasa kaniya ang gumagawa ng mga himalang ginawa niya. At yun ay sapat ng patotoo. Karagdagan sa mga sinasabi niya na siya ang anak ng Diyos. Isinugo ng Ama at ang Amang nagsugo sa kanya ay sumasa kaniya. But the time come that the event changed. It turned differently. Habang nakapako ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, sa mataas na sikat ng init ng araw, ang confession po niya sa pandinig ng marami, lalo na ng mga alagad sa ibaba ng cross, ay first time nilang narinig. Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Hindi po nila naintindihan ang statement na yan. They were shocked to hear that word. Amazed, because that was the first time they hear it. It is a totally different statement that the Lord have uttered while He was hung on the cross. It disturbed them. It amazed them and even confused them. Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? At sa tingin po ng marami nagpapako sa kanya, they were justified. Because no one helped him. Kaya ang sabi nila, sabi ko, ikaw nga anak ka ng Diyos, bumaba ka dyan, tiligtas mo sarili mo. Sabi mo, anak ka ng Diyos. Ang Diyos ay isama sa iyo. Dapat tulungan ka niya. Sabi mo, hari ka, nasan? Ang mga nasasakupan mo. Dapat damayan ka nila. And they continually mock him, revile him, curse him again and again. Pero ang Panginoon Jesus po ay nagsasabi ng totoo. Hindi po siya nagkamali, hindi siya nabigla, hindi siya nadulas ng pagsasalita. At hindi po nawala sa puso't isip niya ang katotohanan ang Diyos ay kasama niya. Hindi lang naunawaan ang lahat ng statement niya. Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? My God, why you have forsaken me? Actually, hindi po siya pinabayaan ng Ama. Sapagkat alam po natin, pagkatapos niya pong maipakot, mamatay at mailibing pagkalipas ng 3 araw, siya po'y pinuhay ng Diyos mula sa mga patay. Hindi po siya pinabayaan ng Ama. Hindi siya nakalimutan ng Ama. Mahal ng God the Father, ang God the Son. Mula sa simula hanggang siya po'y bumalik sa kalangitan at umupo sa trono ng Ama, ang Ama ay sumasa kaniya. Why that statement? Father, why have forsaken me? And why God the Father have not responded
to get the Son kung hindi siya pinabayaan ng Diyos. And this is the reason why hindi po siya pinabayaan ng Diyos dahil siya po'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ito po ang reason. Dahil sa kasalanan mo. Kasalanan ko at kasalanan ng buong mundo. Hindi nakagalaw ang Diyos para siya po'y tulungan. Dahil ang sabi ng Isaiah 59:1 and 2, ang kasalanan ng tao ang naghihiwalay sa Diyos. Dahil ang sabi ng Psalm 66 verse 18, if someone regard iniquity in her heart, his heart, God will not hear them. Wala pong kasalanan si Jesus kahit kalahati. Siya po'y perfecto, sinless. A perfect, upright, just, holy, righteous man. At kung bakit hindi po siya natulungan ng Ama, sapagat ang kasalanan ng mundo ay nakadagan sa kanya. Kinuha niya. Ang kasalanan po ang dahilan. Hindi po matitigan ng Ama ang anak dahil ang kasalanan ay nakadagan sa kanya. Kasalanan ng mundo. At yun po ang sabi po ng Isaiah chapter 52 verse 16 pababa. Siya po'y naibilang sa mga makasalanan. Na hindi tayo nagtataka sa gitna po ng makasalanan na nasa kanan niya at makasalanan nasa kaliwa. Sino po ang nasa gitna? Si Jesus. Dahil siya po'y ibinilang sa mga makasalanan. And yet, ala po siyang kasalanan kahit isa. Ang dala niya po'y kasalanan ng mundo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but will have everlasting life. For God sent His Son to this world not to condemn the world, but to save the world through Him. John 3:16 and 17. Ang sino mang pinapanahanan ng anak ay wala na sa puot ng Diyos. Pero hindi pinapanahanan ay napapailalim sa puot ng Diyos. Kinapupuutan ng Diyos ang kasalanan. Kaya ang taong nabubuhay sa kasalanan ay nakakaranas ng parusa ng Diyos. Si Jesus po nang dumating sa mundong ito, mula sa conception ni Mary hanggang sa kanyang pong last breath sa cross, sa kanyang pinakahuling statement, the last 7 word na sinabi ng Lord, Father, into thy hands I commit my spirit. Siya po ay walang kasalanan. Siya po'y perfect, siya po'y sinless.